Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846 sa mga napapanahong usapin sa bansa. Pakinggan si Reverend Father Anton C.T. Pascual, Pangulo ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Kapanalig, ang salitang ningas kugon ay tumutukoy sa ugaling Pilipino. Masigasig, masipag sa simula lamang. Ngunit walang natatapos sa kalaunan. Never to finish what they started. Ang ningas kugon mentality ay karaniwang maihalintulad sa mga hearing in aid of legislation ng Kongreso na binubuo ng mababa ang Kamara at mataas Senado sa kapulungan ng Kongreso. Kadalasan, ang Kongreso ay inaakusahang chamber of grandstanding, personal vendetta, business self-interest, kangaroo court, media mileage. Di po ba mga kapanalig? Kapanalig, bakit nagiging ningas kugon ang Kongreso? Dahil ang kapangyarihan ng Kongreso ay to legislate laws, gumawa po ng batas. Wala itong kapangyarihan na maghain ng kaso sa korte, mag-prosecute ng mga naputunayang nagkasala sa kanilang investigasyon o hearing in aid of legislation. Ibig sabihin, sa ikakatagumpay ng Kongreso, upang hindi maging ningas kugon ang kanilang investigasyon, ay nararapat na in sync sila sa Department of Justice, Office of Ombudsman, at Sandigang Bayan. Ika nga, legislative and executive branch of government ay kailangan mag-partner. Kaya kapanalig, naalala ninyo pa ba ang multibillion pisong PDAF scam o Priority Development Assistance Fund scam? Kinasasangkutan ito ng mga senador, mga opisyal ng gobyerno, kongresista, at pinakasento ay ang tinaguriang PDAF Queen na si Janet Lim Napoles. Nakulong sa kasong korupsyon si Senador Juan Ponce Enrile, Senador Ramon Bong Revilla, Jingo Estrada, gayon man ng pagpalit ng kapangyarihan o bagong Pangulo ng Pilipinas, abay sila'y napawalang bisa. Ano ba naman yan, kapanalig? Milyong-milyong piso ang ginagastos sa isang malawakang investigasyon o in aid of legislation na isinagawa ng Kamara at Senado. Ang pondo ginagastos dito ay mula sa buwis na binabayad ng mga taong bayan. Kaban ng bayan yan na dapat pinapahalagahan ng pamahalaan. Sinasaad sa Compendium of the Social Doctrine of the Church o Catholic Social Teaching, corruption radically distorts the role of representative institutions because they are used as an arena for political bartering between clients, requests, and governmental services. In this way, political choices favor the narrow objectives of those who possess the means to influence these choices and are an obstacle to bringing about the common good of all citizens. Ipinapaalala sa mga mananampalataya sa Efeso 5:11, take no part in the unfruitful works of darkness, but instead expose them. Kapanalig, umaasa po tayong mga Pilipino na manaigang katarungan, katotohanan, at hindi maging ningas kugon lamang ang kasalukuyang investigasyon o in aid of legislation hearing na ginagawa ng Quadcom o 4 na komite ng mababang kapulungan ng Kongreso na binubuo ng House Committee on Dangerous Drugs, Public Order and Safety, Human Rights, and Public Accounts sa usapin ng EJK, extrajudicial killing, inquiry sa mga POGO, Philippine offshore gaming operators sa bansa. Isinasangkot sa EJK ang dating Pangulong Rodrigo Duterte, Senador Bato de la Rosa, at mga sindikato ng droga, habang sa POGO naman ay inaalam ng Kongreso ang mga kasabwat na pinatalsik sa Bamban, Tarlac, Mayor Iris Guo na kasalukuyang nakakulong sa Pasig City Jail Female Dormitory. Kapanalig, patuloy tayong maging mapagmatsyag, maging bukas ang isipan sa pagsusulong ng katotohanan. The truth will set us free. Juan 8. Sumainyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ng Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton C.T. Pascual. Veritas Editorial.